Noong parang nakaraang Independence Day, nung isang linggo, di ba? Meron palang isa sa mga malapit o kamag-anak ng mga Cayetano ang napilitang magsalita. Hindi na rin nakapagpigil. Sabi niya ay dapat may respeto, dapat nire-respeto ang isa't isa sa Senado. Tigilan ng away at dapat anya ay ang katotohanan ang lumabas. Aba, sino kaya ang pinatamaan nito? Mukhang pati si Robin Padilla tinamaan tungkol doon sa isyo ng posibleng makasuhan siya dahil may kinalaman sa pagkakatakas o pagkawala ni Senador Bato. Eto, pakinggan po niyo kanya sinasabi. Ay, kamag-anak ko yan, yung unang speaker, si Alan Peter Yeah, Cayetano. mag-anak daw niya. Eh, huwag naman niya ipagpilitan yung mali. Doon tayo sa tama. Sabagay, parang kamukha nga. Tignan niyo. Tayo nakikipag-away. Ayan, kamukha nga ng mga Cayetano. Nakikipag-agawa ng upuan. Ayan, no? Kita mo, nagbotohan. Nung una, nanalo sila. Nung pangalawang patawag, yung mga kakampi niya, nawala na. Wala tayong magagawa. Ang voting is number. So, kung makikita mo, kaya naging maganda yung ating usapin sa Senado. Kamukha nga ng Yung mga Cayetano. kanila na hindi naman galit, wala naman personal na galit, kumampi doon sa tama. Ayan, no? So Tingnan natin. ngayon, nakita niyo walang gulo Kamag-anak pala yan. sa Senado at dapat magkasundo-sundo lang tayo. Ayan, no? So, yan yung sinasabi. Dapat talaga naman na magkasundo-sundo na para sa ikabubuti, hindi yung para sa sarili lang. Sa Senado at dapat magkasundo-sundo lang tayo. Huwag natin sisihin ang ating presidente. Eh tatay natin yan ang presidente ng Pilipinas, ama ng mga Pilipino. Nakita nyo, nagkakagulo doon. Si presidente ba nagalit? Hindi nagalit. Ano sabi? Kung ano yung tama, doon tayo. Kaya kami, nandito ngayon, nagdiriwang kami sa Independence Day Ayan, no? na Araw pa ng kalayaan mula ginawa. pa noong panahon ni Marcos Sr., lahat ng presidente, invited ako dito. Kaya, never delay, siguro sa record ko, mahirap ng burahin. O, isipin nyo, pagbagsak pa lang ng Marcelo, nakaupo na ako dito. Up to the present until now. Sir, ano man sabi nyo sa pagtakas ba ni Robin Padilla yon o nakisabay lang daw si Senator Bato de la Rosa? Alam mo, Robin, magkaibigan tayo eh. Kumpare ko yung mga kapatid ko eh. Kumpare ko si Roy eh. Alam mo naman ang batas. Hindi kasi nakikinig sa mga payo ng mga nakakatanda sa iyo. Ang akala mo, pag nakasandal ka sa mga ibang senador, safe ka na. Mali-mali yung ginawa mo. Kapag ka nagpatakas ka na isang kriminal, ano ang tawag sa iyo? Ang magiging kaso mo, harboring criminal. Ang ibig sabihin ng harboring criminal, yung may warrant of arrest, ginagawa mo pa, imbis na isinurrender mo. Anong klaseng senador ka? Hindi ko ini-expect na gagawin mo yun. Kung araw magkakasama kami ni General Bato eh. Member pa ka ako ng Tupan eh. So ibig sabihin, pinatahimik natin ang Pilipinas. Pagdating sa Senado, kayo ba yung nakuna? Nagpaputo kayo ng baril. Wala naman kayong kalaban. Alam niyo sino ang binabaril nyo? Kapwa ko. Galing ako na NBI. Huwag mo natin barilin yung ating mga kapatid na National Bureau of Investigation. Pero mo nananahimik, babarilin mo doon sa kapila. Tabuti na lang, kalmado ang mga taga-NBI. Malawak ang pag-iisip. Kung gumanti yun, hindi siyempre makakarapunan sa loob. Naging maganda ang desisyon ni Director Atty. Matibag. Ayan, no? So, ayan po. Nagpakilala po at mukha naman sa itsura, talagang mukhang malapit nga, no? Kamag-anak nga ng mga Cayetano. Yan ang kanyang sariling opinion at observation sa nangyari. Nangyari at nangyayari. Kasi yung kaguluhan sa Senado, talagang taong bayan ang tinamaan at lahat ng mamamayang Pilipino may karapatan na magbigay ng kanilang pananaw at opinion tungkol dyan. So sinasabi niya, mali rin yung ginawa ng mga Cayetano sa nangyari. At ito si Robin Padilla, tinuturing niyang mali din
Hindi siya naniwala na nakasakay lang si Bato doon sa pagtakas ng alas 2:30 ng madaling araw noong May 14 after ng putukan ng gabi ng May 13. Yan ho talaga ang makulay at tayo nag-viral. Ang Philippine Senate ay nag-viral sa international community. Ginamit halos lahat ng malalaking mga TV network sa buong mundo ang nangyari niyan dahil only in the Philippines na yung isang senador ay nagkakandara pa na tumakbo sa warrant of arrest, umiwas sa warrant of arrest, nagkaroon pa ng putukan at biglang nawala. At mukhang si Robin Padilla pa ang isa nga sa may kinalaman. Although hindi pa ho tapos ang investigasyon. Sabi ng DOJ, for your information, lahat ng sabit, lahat ng may kinalaman sa pagtakas ni Bato de la Rosa at nangyari na putukan sa Senado noong May 13 ay lahat iniimbestigahan. Wala pa hong official findings ang Justice Department. Nagsagawa lang ng investigasyon ng NBI at lahat yan ay under evaluation pa. Pero dapat managot. Kung sino yung kakasuhan ng obstruction of justice, wala naman hong immunity ang mga senador, ang USAA, Office of Sergeant at Arms, dyan ho sa obstruction of justice. Pwede ho yan isa sa mga kasong papataw. Nuulit ko, under evaluation pa. Pero sabi ni Secretary Bida ng DOJ, hindi yan mababaliwala. Mananagot at mananagot. Dadalhin nila sa korte dahil merong basihan para kasuhan. Ngayon lang po ay kanilang inaalam kung hanggang saan level sa Senado, aabot sa Senador, ang makakasuhan dahil nga ho sa drama series na yan na sumira sa imahe ng Philippine Senate at ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Warrant of arrest, agawan ng posisyon, dahilan ng drama at putukan, takbuhan, takasan, iyakan at kung ano-ano pa. Kaya tuloy nakakapanghinayang yung 700 million umanong naubos, 25 million per day na gastos ng mamamayan sa ating Senado. Pero sa loob nga ng 28 days under Cayetano, iyan ang nangyari. Hindi maipagmamalaki. Hindi dapat ipagmalaki dahil nakasira ng imahe ng Pilipinas at ng Senado. Anong ipagmamalaki doon? Pero ang problema hanggang ngayon, maingay pa rin yung kanilang grupo at ayaw tanggapin ang katotohanan ng mali o sila'y nagkamali. Masyadong mataas ang kanilang pride kasi may dala silang galit at paghihigante sa aking personal observation. Alam niyo, pag laging may galit at paghihigante, madalas sablay yan. Madalas sasabit yan. At sa bandang huli ay pagsisisi pa yan. Please like and share.